At kasama na po natin live sa ating studio ang founder ng multi-awarded na Sining Kape at Kultura, Miss Esang Ocampo. Good morning po at welcome po sa Pinoy. Magandang umaga po sa lahat. Lalong-lalo po kay Congressman Pichay at sa lahat po ng bumubuo ng Pinoy. Good morning, Esang. Tell us about Sining, ano yan? Kape at Kultura. Bakit Sining Kape at Kultura? Tell us about it. Sining Kape at Kultura, ito po yung bumubuo ng copy art painting. Ang gamit po ay kape. Meron din po kami mga upcycling copy arts na gumagamit po ng mga coffee bean, coffee grains. Yun po. So, itong painting na ito, let's say, ginagamit ang kape. So, ibubrew mo muna yung coffee, ano? Yes po. Tapos, medyo malapot ng konti. Opo. So, evaporate mo yung tubig para medyo lalapot ng konti. Yes po, sir. And then, yun ang ginagamit mo parang medium sa painting. Opo. Ang problema, di ba, pag ginamit mo yan na painting, pag nabasa yan ng tubig, parang watercolor yan, di ba? Yes po, sir. So, hindi niyo hinahaluan ng resin, like for example, acrylic resin. Hindi po, sir. Hindi? Puro lang pong kape yung ginagamit namin. Tubig at kape. Opo. And then, siguro, binabarnisan na lang nyo. Yes po. Para Meron po kami pag mabasa ng tubig, hindi kakalat. hindi kakalat. Opo. Parang watercolor yan eh. Watercolor. Tapos, ang framing niyan, lalagyan mo ng glass. Yes po, sir. Ayan, glass. So, in your estimate, ilan ba talaga yung artist na gumagamit ng media na yan? Sa ngayon po, sobrang dami na pong mga artist na gumagamit ng kape. Hindi nyo na po mabilang. Kasi po kahit mga kabataan, nagtatry na rin po sila. Na gumagamit ng coffee, ano? Opo. Napakamahal naman ang ano na yan, lalo na pag Arabica yung gagamitin mo. Beans. So, 900 pesos per kilo. So, ano bang klaseng beans ang ginagamit? Arabica, Robusta, ano bang coffee? Yung pong sa akin po kasi, upcycled po kasi ako, sir. So, ang ginagamit ito. po yung... Mixed medium ka? Opo. Pero gumagamit ka rin ng coffee? Yes po, sir. Gumagamit ng coffee. So, maganda yan, mixed medium, ano? Opo. May painting ka, may mga beads. Ano pong tawag dyan? Upcycling copy arts. Upcycling coffee arts. Ayun po yung nasa screen ninyo para kitang-kita ninyo. Paskong Pasko na. Yes po. Pasko na naman. May pailaw pa. Yung ganito po, ma'am, ilang oras niyo po siya nagawa, tinapos? O ilang araw? 1 day lang po ito, ma'am. Nagagawa ko po siya ng 1 day. Basta dire-diretso po, wala po akong hinto. Ano po yung bean na nandito sa paligid? Coffee bean po yan. Tapos yung pistachio, yung pinagkainan ng pistachio. Yung shell? Opo, yung shell. Tapos ipa ng palay. Yan po. Ipa ng palay. Yes po, sir. So, grabe mixed media. Halo-halo. Yung mga shell ng pistachio. Nagagamit pa rin, ano? Tapos yung ipa ng palay, instead na ano mo yan, it's a char. May tinatawag niyan. Char. Biochar. Ginagamit din yan sa fertilizer. Pwede rin sa art. Yeah. Pero yung mga beads sa taas, yung red and then silver, ano yan? Mga pearls. Beads po yan, mga pearl beads po. Mga pearl beads, no? At may ilaw. Talagang, yan po yung mga inaano nyo ngayon dahil holiday season pinopromote. Yes po. Kagaya po nung nasa gilid ni Kong, si Mama Mary. Opo. Mount Carmel po. Mount Carmel. Yan, pero ang gamit mo dyan, coffee rin. Yes po, pure coffee po. Dark coffee, ano? Dark roast coffee. Opo. Kailangan para kung tumingkad, dark mo talaga. Yes po, ma'am. Ang roasting mo, depende sa roasting mo. So if you want it dark, talagang dark roast. Gusto mo na medium naman, yung medium parang serpia Serpia. Ang dating serpia. Nakikita mo naman yung mga pictures nung araw yun. Yung mga way back na mga pictures na makikita mo parang coffee painting din. Serpia ang tawag noon. Yung sa backdrop. Then may black and white na painting. Then, after a while, lumabas na yung colored painting. But in the past, ang pictures talaga black and white and then sepia. Ayan. So, bukod po dito, ma'am, ano pa po yung obra niyo mismo?
Andun po sa harapan, ma'am. Ay, Yan po, yung jeepney, tsaka po yung kalesa. Ah, nasa harapan daw. Jeep na yan, kalesa. Oo, may picture ba tayo dyan? Ano din po yun? Mga beads din? Opo, beach po. Yun din, katulad din po ng mga Ganito yan. din. Ayan. Ayan. Meron po yung pong bago. May traditional jeepney. Ayan naman po, ilang araw nyo tinapos. Na i-face out na. Yeah, Kasi magiging Modernization. Opo. modern jeepney na. So yan, for posterity na yan na painting. Yes. Dahil i-face out na yung mga old jeepney natin. Mga traditional jeepney. Traditional. Pero maraming kongresista na tumututol niyan eh. Kahit sa Senate. You want to modernize it, basta nandiyan pa rin yung iconic look daw. Di ba kapag pag pinatugtog yung Manila, yung jeep ang talagang... Tapusin mo nga yung kanta. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pag sinabing Manila, may mga jeep, kaya... Mga jeepney nagliliparan. Nagkagandahan Oh, yan, diba? Nagkagandahan Hindi, ba? mga Kala ko babae. nagliliparan. Ay, So anyway, itong mga bote na ito, kaninong trabaho naman to? Sa akin po yan, sir. Diyan po talaga ako nag-start since nag-pandemic. Diyan po ako nakapokus dati. Itong bote na ito? Yes po, sir. May genie ba ito sa loob? wala. Meron po. May genie? Tatlong Can I rub it? Tatlong beses ko. Yung mga ganyan po, pandemic, Opo. ano-ano po yung mga nagawa nyo with the bottles? Ano po tawag niyo dyan? Ito lang po yung mga sample ko, ma'am. Ito? Opo. Dinala ko lang po para So- maano ko na. Dito po ako talaga simula. Dyan ka lang So talaga. gamit mo rin yung abaka, no? Yes po, sir. Abaka pang balot, no? Yes po. Artist talaga. Meron ka bang bote na pamalo naman? Yan na naman, naghanap na Ganawa naman. po kayo, sir. Ito pwede itong pamalo. Nako, kawawa yung For mapalo niya. self-defense. Ayan. Pero before po na mapasok kayo sa sining, ano po yung dati nyong work? Sa bahay lang po talaga ako, ma'am. Nag-aalaga at nag-iintindi po sa anak ko na nag-aaral. Housewife. Opo. So paano mo naisipan na, well, I'm just here in the house, siguro kailangan na may magagawa ko, or hilig mo lang talaga ang gumawa nitong mga artwork na ito? Kasi sir, since nung nag-pandemic po kasi, di ba po, lahat tayo nasa bahay lang, hindi tayo makaalis. So, ito po, naisipan ko, bakit hindi ako gumawa ng isang obra ko na gamitin ko po yung mga gamit ko sa bahay na nagamit ko na kaysa itapon ko. Ba't hindi ko siya ilagay sa obra ko? Okay. Sa ngayon, how do you sell your products? Mayroon ka bang gallery? Grupo. Na hinahatiran mo ng produkto mo? Kasi ang daming gallery ngayon, alam mo, it's actually all over the country now. Sa Cebu, may mga gallery. Sa Davao, may mga gallery. Araw dito lang yan sa Maynila eh. So, where do you sell your products? Kasi maraming nanonood sa atin na kung nagugustuhan nila yung produkto mo, saan nabibili yung mga produkto natin? Sa ngayon po, sir, kasi may mga kumukontak na po sa amin na pag nagpapagawa po sila, katulad po yung ginagawa ko, kinukontak lang po nila ako, then sasabihin po nila kung ano pong gusto nilang ipagawa sa akin. Tapos, meron na din po kami mga kliyente na sa iba't ibang bansa, katulad po ng Amerika, United Kingdom at Japan. Wow, Opo. congratulations. Thank you So, po. okay, magkano naman, let's say, anong size ba niyan? 50 by 50 ang size po nito. 50 Yung sa ibaba. 16 by 20 po. So, magkano ang presyo nila? Ito po, nag-rate po siya ng 30,000. Ito po, ito. Yung sa 50 ibaba. by Ito 50. po nasa 25,000 po. 25,000. Actually, napaganda ng sa ibaba. Oh. Opo. Opo. Among the works that you have here, yan talagang Marami po Masterpiece, kayong nagkakagusto dyan, sir. marami ba kami? Opo. Maganda talaga, maganda. Opo, salamat po. Talagang it's really a masterpiece. Ano po yung way ninyo ng paggawa? Talagang i-inano nyo muna sa paper bago nyo anuhin? Or on the spot talagang... Inaano ko po muna yan sa paper, in-sketch ko po muna siya bago iniisa-isa ko po rin po siya. Okay. Puntahan natin dong puro coffee lang talaga na media. Hindi mix. Yung sa iyo kasi mixed media. Opo. Ito naman, ito. This one is pure coffee ang media niya, no? Is that your work? Kay Sir Renz Tuson po yung ating international coffee artist.
Oy, bakit hindi pinaupo rito? Halika rito. Matanong din kita. Upuan na raw si Renz. Halika. Isang upuan pa nga rito. Kahit dito na lang sa tabi. Para makita natin, matanong natin, Renz, international artist ka, di ba? May grupo kayo, ma'am. Yes po. Halika, Renz. Doon po kayo nagkakilala ni Sir. Yes po. Yes po. So, i-welcome mo muna. Ayan, si Sir Renz Tuson. Ayan, kasama din natin live ngayon sa programa. Hi, Sir Renz. Good morning. Bago po lahat, maraming salamat po at nandito niyo kami dito sa Pro Pinoy. Marami po akong and sa lahat po nanonood po. Magandang umaga po. Outstanding yung gawa. Hindi naman kita, marami akong itatanong sa'yo, pero maniwala ka sa akin, hindi kita iko-content. Okay. Opo, Your Honor. Kailan ka nagsimula sa mga obra mo? Actually, ako po ay isang fine arts graduate sa Far Eastern University, 1992. Saang university? Far Eastern University po, FEU. Tama raw. Yeah. So, when you graduated, did you start painting right away or nagtrabaho ka muna? Since nung time po namin, kung masyado pong marami mga artists kasi panahon nila Benka, panahon nila Barsolo. So, as a beginner, para kung hindi kaya. So, nagtrabaho po muna ako sa DJ and then writer. Wow! DJ? Opo, DJ po. Bigyan ng programa. Baka pwedeng mag-apply ka rito. Wala na po yung boses, basag na po. Ang uso ngayon, basag eh. So kasi Diba? po, nung time po kasi namin ang mass media before kasi may mga publications and then may mga, so doon po muna ako nag-try. Na-intimidate ka? Kila Bencab? Opo kasi Bencab na yan. Tsaka Parang, si Bencab na yan. Pero dapat na-challenge ka. Yun po yung... Kung kaya gawin ni Bencab, kaya ni Rins yan. Di ba? Dapat ganon. Dahil ang daming, alam mo, I collect artworks eh. Ang dami ko na rin mga paintings na nanggagaling sa mga magagaling talaga na mga artists. Like for example, si Orly Ipon. I collect the works of Orly Ipon, June Martinez, Lydia Velasco. Di ba? Si Antonio Francisco, yung asawa niya. Magagaling din. Magagaling yan, mga artist eh. So, ang dami kong painting sa bahay. And nakita ko nga yung painting mo, like this painting. Sabi ko, wow, ang ganda ng pagka-paint. So, it's not just a work of an ordinary artist, but a masterpiece. Yan, magandang-maganda, nagagandahan ako eh. So, magkano naman ang benta mo nitong mga trabaho mo? Actually po kasi kung yung mga paintings po namin naka-release po sa may online. Okay. Sa Escaparate po. So, sa Escaparate. Okay. So, sila po yung tumutulong yan po sa mga artists na katulad po namin. Yes. So, bali po ngayon, naka-on sale po yung mga gawa namin. So, magkano yung mga ganyan? Ito po nasa 52,000. Magkano? 52,000. 52,000. Itong sa likod ko, Ay, ano si po, Maria Clara. Ano po kasi po yan yung private collection po. So, not for sale. Private collection mo. Private collection po. Alam mo, don't be sentimental with your work. Gusto ni ko. Parang gusto ni ko. Kailangan ipakilala mo muna yung trabaho mo. Dahil trabaho mo naman yan eh. Kung itatago mo yan, pag sikat ka na, mga painters, di ba, may pamilya ka na, sikat ka, magtira ka ng mga magagandang paintings kasi iiwan mo sa kanila yan. Pamilya. Iyon yung pamana mo. Diba? Magkano daw po? Si Sir Renz po pala ay first Filipino international artist. Coffee artist. Coffee artist. So, saan mo nakuha yung ano na yan? Yung distinction na the first Filipino coffee artist. Kasi ang daming coffee artist sa Pilipinas. Yes, opo. Yung iba yung iba nga umiinom lang ng kape, artist na eh. Opo. Ano po, kasi during 2017, nag-invite po yung group of artists po sa Paris, France. So sabi, kasi noong time na po noon, uso na po yung mga coffee art and then mga baristas and so. So sabi nila, wala silang makitang Asian coffee artist. Noong time na po noon, nagbabaril na ako sa mga Facebook at Instagram. So they invited me mag-exhibit sa Paris, France. So bali, ako rin po yung first Filipino po na nag-exhibit po sa Paris, France in 2017. And then,
And thank you. Tapos yung pinost po nila yung exhibit ko sa Paris, France. May nag-email po sa akin ng New York Coffee Festival. Okay. Sabi nila, why not i-try mo mag-join sa New York City? Sabi ko, una ko inisip yung gastos eh. Kasi ang mahal magpa-ship po ng painting eh, from Philippines to New York. Eh sabi ko naman, karangalan po sa Pilipinas na makilala po yung coffee art. So I try. Sabi niyo pa po, subukan. Subukan pag may TV date. Eh kasi sabi ko, New York po yun eh. Sabi, iba pag New York eh. Iba sa New York. Po, talaga manliliit ka po eh. At saka doon sa New York, talagang mga international artists na doon. Of course, may mga American artists din naman, magagaling. At ang mamahal ng mga trabaho rin. But definitely, hindi naman nahuli ang Filipino artist. No? Although actually ngayon, yung Vietnam, nagiging popular din as an artist. Pero tinignan ko yung trabaho ng Vietnam, ang layo sa trabaho ng mga Pilipino. And yet, because I think they know how to market their product, mabenta ngayon ng Vietnamese art. Po. Diba? So, bali po nung I try, 2018 po, sa New York Coffee Festival, isa pong pinakamalaking festival po sa buong mundo. And ano po kami, from 40,000, it narrowed down po sa 400. Okay. And then from 400, it narrowed down sa 40. So, ako po, nasa finalist po sa 40. Sabi ko, karangalan na po yung nakita yung painting ko sa New York. Tapos, bigla po tumawag sa akin yung founder. Sabi niya, can you come to New York kasi you're first runner-up. Wow! Congratulations. So, pwede ba nating ma-flash yun kung ano yung pinanalunan mo na entry? Kasi I'm just curious. Actually, nasa Google po siya. You can search po yung Golden Happiness Coffee Brings. Golden Happiness, ano yan? Coffee Brings. Coffee Brings. Bali po ito yung kwento ng dalawang, di ba usually po tayo yung mga lolo't lola natin sa umaga nagwawalis, nagkwekwentuhan, pero nagkakape. So yun po, sa New York, yun po yung parang sabi nila, parang Filipino culture po. So, pero ang gusto kong makita, yung painting. Nandito na sa harap ko yung tao. So, huwag mo nang batala yung picture ng tao. Yung painting, ang gusto kong makita. Because I'm really proud that you won runner-up in the US. And talagang naturingan kang first Filipino coffee artist, international artist. The magic of viral po, being viral. Na-viral ka lang sa Instagram. At saka po, iba po kasi pag nag-exhibit sa Paris, France. Oo naman. Talaga yung, Paris, talagang iba rin yun. In Europe, talagang not only Paris, but the whole of Europe, talagang devalue artwork. Kaya doon, pag sumikat ka na artist, ang bidding doon, $5 million, $10 million. Pag ino-auction yung work. Si Ma'am Esang din, meron ding mga awards ang kanyang obra. Opo. Meron din po kami yung mga achievements namin, katulad po sa Belmont Hotel, Manila, sa Manila Coffee Festival, sa Sheraton Hotel. Ayun po, marami pa pong iba eh. Together with Sir Renz po yun lahat. Ilan po kayo sa grupo ninyo? Sa ngayon po, nasa more than 800 plus na po yung natuturuan natin, yung mga members po namin. Kasi po kami po yung nagpapalaganap talaga ng Pilipinas, ng kultura po natin. Okay. Yung po kasi nawala sa atin yung kultura natin. Hindi naman. I think in the last 20 years, medyo yung kultura natin ay talagang nag-evolve na. Ang dami nating mga painters ngayon, ang dami mga galleries, and people are beginning to appreciate art and talagang nag-invest sila sa art. In fact, may mga kaibigan ako nagpapagawa ng sariling museum. Because siguro ang collection nila umabot ng 200, 300, 400 ng mga sikat na mga painters dito. Alam mo, pwede nating ipagmamayabang talaga ang Pilipinas because remember Juan Luna? Hindi naman mag-anak yan ni Joanna. Si Juan Luna was one of the favorite artists ng King of Spain. Because kung makita mo na talaga yung trabaho niya, yung Spolarium, it can compete with the best artist in Europe. So imagine mo, a Filipino going to Europe, going to Spain, tapos nagiging favorite ng King of Spain. Ang laking karangalan niya. Grabing talent. Laking karangalan. So, ang Pilipino talaga, as an artist, pwede natin ipagmamalaki. Ang daming magagaling na artist natin, di ba?
Kapag po kayo ay since grupo, tas 800, nasalang sa mga gallery, exhibit, lahat po kayo ma-attend. Usually po, yun yung ginagawa namin na parang cafe on tour. So, kami, Ano po, po kami po yung pumupunta sa mga, let's say po, halimbawa, merong mga group of students sa Camarines Norte, pupuntahan po namin kung para po ipalaganap yung ating sining na kultura. Ngayon po ba may mga pupuntahan kayo? Si Ma'am Esa Yes po, meron ma'am. Meron po kaming mga imbitasyon na natanggap ngayon. Kaya Saan po ito? Dito po sa May Pasig. Yun po. Tsaka po sa Sampay, sa Seren. Sa May Bacoor po. Usually po, for out of town po yung... Hindi ba kayo nag-exhibit dyan sa Mega Mall? Yes po. Ka-exhibit lang po namin usually sa Mega Mall? Sa SM po, sa Santa Mesa, and then sa may... Hindi, dito sa sa Mega Mall. Wala pa po. Mag-exhibit kayo dyan. Ay, salamat. Kasi, Salamat po. ang ganda dyan. Siguro, I'll try to contact one of the galleries there. Kasi sila naman nag-i-sponsor niyan eh. Opo. Anyway, ang tanong ko, anong gamit mo na substrate? Yung media paper yan, Actually, ito po yung pinakamahal ng papel. Paper. Po, yung arches po. Hindi nagpa-blot, no? Opo, sobra pong gano'n niya. Sobrang, ano po kasi sa cold press, and then yung grabe yung kanyang resolution. Ano po, 350 grams. Makapal-kapal. Opo, sobrang- Yung parang grams ito sa naman sa karton. kapal. Pagkatapos, coated yan eh. Opo. Coated yan para hindi mag-absorb at hindi magbablat. Para po talagang real time kung ano yung pinahid mo, yun na po yung ano niya. Ayan. So, kasi ang ganda Ang hirap magkamali nakikita dyan, ko. sir, no? Opo. Ang hirap magkamali. It's not easy to paint coffee media. Why? Kung yung coffee mo tapos wala kang resin diyan, wala kang varnish, kung hindi tubig lang, talagang mag-absorb sa tubig yan kung porous yung substrate. So, kailangan yung substrate mo hindi porous. So, kunyari, pwede siya sa mga C2S. Ang C2S ay hindi nag-absorb kasi coated yan eh. Ito, mahal ito na papel. Ayaw po. Tapos talagang compressed yan eh. Di ba? Ilang naman po yan? Ilang araw tinapos? Ako po kasi pag gumagawa, it takes time. So, siguro mga 2 months. So detailed po. So, imagine nyo po yung ganyang kalaki na 2 feet by 3 feet. Tapos yung gamit ko is fine brush. So, talagang masinsinan. Matagal. Opo, Kasi matagal po talaga. tingnan mo naman, napaka-delicate yung lace. Talagang kuhang-kuha niya yung lace. Salamat po. Tapos, Tapos tao pa yan, yung buhok, talagang kuhang-kuha. Di ba? Actually, si Ma'am Esang po siya eh. Si Ma'am Esang. Hindi Kasi nga siya po yung founder kasi Yung namin. ano po yan, ma'am, pinagawa ko sa kanya. Sabi ko, ba't di kaya gumawan to para baka dito ka manalo? Nanalo nga po. So, so- award-winning po siya sa may Montreal po. Ito yung nanalo. Opo, at saka Yan po ito. Kaya pala. Hindi Ikaw po pala pwedeng- yun, ma'am. Kaya pala hindi Yes po po. pwedeng ibibenta. Kasi kanina I was impressed with the two paintings. Sabi ko, ang ganda niyan. Pero yung ano po, yung napanood ko po sa New York, nandun na po sa New York, meron na po siyang, sold na po siya. Magkano naman nabenta yon? In dollars po eh. In dollars sige. po. Okay lang po sabihin. Magkano in dollars? Ano po siya para po nasa $800. $800. Tapos yung isa po noong 2018, sa London naman po ako nanalo. Ganon din po ako nanalo. Magkano naman naibenta yon? Nasa 900 pounds po. 900 So pounds. nagtaas po yung value. Wow. Nagtaas po yung value. Nabenta na rin po siya dun sa may London. Multi-award. Huwag kang mag-alala. Walang BIR na nakikinig dito. Tulog sila. Ang galing naman pala si Miss Esang naman pala yan. Napakaganda. Delicate yung lace, kuhang-kuha. And then, Bali po si Sir Ma'am Esang yung gumawa ng grupo. Tapos nakita po niya ako na nagko-copy art. So sabi niya, why not gawa kayo ng grupo para po makatulong sa kabataan. pero ang gandang Filipiniana dress na yan. Saan mo nabili yan, Esang? Yung Filipiniana dress. Sa Baklaran lang. Baklaran. Alam mo, huwag mong ismulin yung Baklaran sa Divisoria. Ang gaganda na, ang mumura pa. Yes. Like for example, pupunta ka sa isang couturier. Sisingilin ka 150,000.
yung parehong trabaho na yan, punta ka sa Divisoria, 2,000. 150. Ano? 150. 150 2,000 pesos lang. 2,000 pesos. Gown na. Pasabog na. Sir, kayo po ba nasa ano kayo? Nasa Manila Coffee Fest kayo sa Marriott nung opo. nakaraan? Kami po lagi po yung sa... Kay Rich Watanabe. Yes po, oo nga pala, kay Sir Rich Nakausap. Watanabe. May competition doon. Nakausap namin siya. Ako po yung Ikaw yung director? Ako po yung nag-implement nagpapacilitate po ng competitions. Every year kasi, meron kaming tie-up with Manila Coffee Festival. So we're the network na talagang nagko-cover niyan. Sana po maging guest din namin kayo next year. Ayan. So kayo po pala ang founder. Yes po, ma'am. Kayo po yung mga nag-contact sa kanila para makasama sa ano pong pangalan ng grupo natin? Sining Kape at Ayun na Kultura. yun. Opo. Sining kape at sigarilyo. Iba Hindi yun. ba? Kape lang? Kultura po. Kultura. Kasi meron akong kababayan, pag sinabi kape, sabi niya, kape at sigarilyo. At sigarilyo. Bukod po dito, eto pong mga Itong si Beatles na ito. Apo, Si John Lennon po. Si John Lennon. Yes po. Ito po yung ginagawa ko ngayon, hindi ko pa po siya actually tapos. Binitbit ko para makita nyo Ganda. naman. Ang ganda. Mga old clothes po yan. Pero ito ba, coffee ito? Apo, kape po. Grabe ang kapal, no? Opo. Paglagyan mo ng tubig yan, pwede mo nang inumin. Opo. Ang kapal. Tas So, may mga- tingnan mo naman, napakaganda. Ano po ito? Galing sa pantalon? Yes po, ma'am. Mga old clothes po. Ayan. Tapos yung salamin po ng laruan. Galing talaga, no? Opo, may Galing ni talaga. Isang kasi biglang gumandang lalaki si George. Hindi si Sir George. Kasi John Jan. Lennon po. Biglang gumandang lalaki. Oo. Kamukhang kamukha talaga. First, ano nyo po yan? Parang artwork na ganyan yung dating? Meron na rin po kung Magkano nyo po nabenta yung mga... Maliit lang po yan. Siguro po nasa... Kasi po nag-start lang po ako noon. Tapos mga bata po yung nagkagusto. Alam mo, Isang, yung that type of work, yan ang ipursu mo. Yes po. Thank Because you po. that can command a good price. Yes, To be honest with you. Kasi andyan yung may painting, pagkatapos, of course, yung nilagyan mo rin, it's a mixed media, pero at least may painting talaga, masasabi mong painting. Di ba? Lalo na kunyari, yung tela po o yung damit, may sentimental value dun sa dinodrone So, natin. you should have a series of that kind of work. Yes. At yan, talagang bibenta yan. What do you think? Opo. Panahon ko eh. Iba, no? Opo, panahon ko po eh. Hindi lang yun, kundi ibang klaseng trabaho Unique yan. po kasi yung gawa niya. Ako kapilang eh. Sa kanya meron ng upside down. Pero paano mo ginawa ito? This is an absorbent, katsa ito eh. Canvas po, sir. Canvas. Canvas, Yes po. Paano hindi isipin mo, napaka-sharp ng at hindi siya Sa buhok. nagbablat. So, yung canvas, pinaint mo muna ng white paint. Hindi po, sir. Ito po kasi actually binibili ko na po siya ng naka-ready na po, naka-frame na po. Kasi hindi nagka-clot hindi nagbablat. Kumbaga, hindi makalat. Sobrang tapang po. Di ba? Kaya nga, medyo makapal nga, no? Talagang kukunti na lang yung moisture, konti na lang yung tubig. Talaga po yung dapat ng canvas. So, pag ano mo niyan, pag brew ng coffee, pina-evaporate mo muna yung tubig Yes po, sir. para malapot na malapot. Opo. Parang inaano mo yung sinimulate mo yung paint Yes. na medyo malapot ng konti, yung oil paint, no? Opo. Maganda. Ito po, pag once na matapos, saan po nila pwedeng mabili? Yung mga artworks po natin. Pwede naman po nila kaming kontakin through page namin, dyan po sa Sining Kape at Kultura. Pwede rin po dun sa page ko, kay Esang Ocampo. Dun po, ma'am. Ayan. Part din kayo ng Escaparate, ma'am. Yes po, ma'am. Sa Escaparate, pwede rin po silang kumonta kung ano po yung mga gusto nilang, mga artwork na gusto nilang bilhin sa amin. Oo, sa grupo ng Yes po. Sining Kape at Kultura. Meron akong isasuggest, no? Meron kasing water-based na resin. It's from Africa. Yung tawag noon, yung gum Arabic tears. Yung gum Arabic tears, you can buy that in powder, and then when you mix it with water, it dissolves in water. Pero resin yun siya.
And then that's the time you mix it with the coffee. So parang ano talaga siya, paint. Na kahit anong papel, pwedeng hindi magbablat yan. Gum Arabic Tears. I-flash nga nyo sa ano. Ano yung nanalo po sa New York? Golden Apples Coffee Breeze. Ito po. Ayan. Ang galing. Ganda. Pero yan, ituturo ko sa iyo. Gum Arabic Tears. Mix it with water. Magiging ano siya, malapot na resin. Sticky na po siya. Sticky, Pero soluble in water yon. Kahit paghalo mo ng coffee, magdadry siya. Pag nabasa din ng tubig, Wash out na rin po. mawawash out siya. Kasi soluble in water siya. Pero maganda po, kumakapit agad sa Kakapit siya. At Hindi na po maganda. siya- kasi usually po, minsan humuhulos ang kape. Humuhulos po. Totoo yan. So, i-search nga nyo, Gum Arabic Tears. It's an acacia tree from South Africa, from Africa, na talagang mabibili mo. Bibili ka dito sa mga chemical, like Sitenco, Allison's, meron sila Gum Gum Arabic Arabic Tears. Tears. Ginagamit namin yun sa printing. Yung plate kasi, printing plate, para ma-preserve mo yan, anuhan mo ng Gum Arabic Tears para hindi mag-oxidize. Parang coated na po siya. No? Pero pag gagamitin mo na rin naman, pahiran mo lang ng tubig, Paborito. pwede na naman. So, that's one tip that I'm giving you Salamat po. para dito sa industriya na ito. Palagay ko hindi naisip ito ng mga iba, ng mga Europeans and then Americans, but ako, sasabihin ko lang sa iyo, organic kasi yan, dagta ng kahoy yan Gum Arabic Tears. So, hindi niyo, Gum Arabic Tears, luha ba? Luha, Gum Arabic Tears. Hindi, Wala pa po. Gum is G-O-M. Arabic is Arab. Sige, Tears i-flash is yan. luha. Para So, po makatulong Gum sa Arabic Tears. Click. Shing! Ayan. So, Gum Arabic Tears resin. Yung resin yan. Yung resin. Gum Arabic Tears resin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para naman na, they will be guided accordingly para Malaking tulong po sa amin mga artists. malaking tulong yan. Kasi alam mo, ang hirap kasi pag wala kang varnish So, yun ang magiging varnish mo, but still water-based. Mahal po kasi kung yung mga ibang spray. Hindi naman. May mga chemicals yun. Pero ito, organic ito. So, pag sinabi mo, my artwork is organic, mahal yun. Oo. Para sa pagkain. Para... Ayan, yung dagta, resin. Gum Arabic Tears resin. Anyway, it's a resin na soluble in water. Subukan mo. Water lang mabubunan. So anyway, ang dami ng mga comments. Andres, huwag ka na makialam dyan. Dahil marami ng comments. At babasahin mo pa yan. Pero bago ang lahat, ma'am, baka may mga gusto pa po kayong explain dito sa ating Sining Kape at Kultura. Sa Sining Kape at Kultura, kami po yung grupo ng isang grupo dito sa Pilipinas, yun nga po, about lahat sa kape. Kung sino po yung gustong sumali, lalo-lalo po na po yung mga kabataan, pwedeng-pwede po silang sumali at mag-join sa amin. At makasama every time na may mga workshop kami at exhibit. Ano po yung age ng pinakabata nating member? Meron po kami ngayon po, meron po kaming 7 years old. Wow. At meron po kaming isang bata, si Chill. Siya po yung pinaka-ambassador namin. At sa ngayon po, sir, meron po kaming... Ito po kung yung mga, mga bata na tulungan namin. Gawan po ng mga bata. May bago po kaming Hindi pa po siya na-exhibit ko, baka gusto niyo pa kami tulungan. Ito po yung tinatawag namin pinta ng bata. Ito po. Ang ganda. Usually po mga PWD, and then mga mga bata na can't afford, pero gusto matuto ng art. So, tinuturo po namin free workshop po kung... nag-workshop? Kayo rin po? Yes po, Yes, free mga workshop po moms. sa mga bata. Mga gawa po to ng bata, sir ko. Ay, cute. Ayan na isang Para po carton. mapalaganap namin yung copy art. Kasi po sa Europe and then sa ano na po siya. So, widely accepted. Oo. Para pong late yung Pilipinas sa mga copy art. Ala, ang ganda niyan. Gawa lang po to ng bata. Ito po yung sinusulong namin ngayon, pinta ng bata.
Pwede pala si Andres dito kasi isip bata si Andres. hindi isip. Di ba? Pinta ng bata. Ito naman po, gumagamit ako dito ng coffee grain. Pinapagamit ko sa mga bata. Opo. Yan po, coffee grains. Kayo rin po ba yan, ma'am? Ano po? Hindi na. Hindi, kala ko kayo. Gina-grind, no? Opo. Yung ground tapos didikit. Yes po. Nice. Anong gamit pandikit? Yung glue po. Glue. Glue? Opo. Ayan, pwede mong i-mix yan doon sa ano? Gamma Rabbit Tears. Opo. Marami po natutuwang bata pag ito na po yung pinaka-workshop nila. Wow. Kasi pag natatapos na, na-amaze sila. Saan po yung mga workshop natin? May center po ba tayo o nag-ano din tayo, pupunta sa mga probinsya? Yun po, para naging mobile na po kami, para mobile workshop. And anywhere na kailangan po kami, just ano lang po, contact lang po sa Escaparate or sa ano po, sa mga page po namin. Okay, Renz. Yung coffee painting ba, talagang nagiging popular ba yan internationally? Yes po, Kong. Kasi po, di ba, even sa atin mga Pilipino, pagising sa umaga, hindi naman kanin hinahanap natin is coffee. Nga. Diba? Tapos everywhere may coffee shop. Everywhere. Totoo yan. Opo. So sabi nung, parang ano po parang movement na po ngayon ng coffee. Matagal ng movement kasi kunyari magmi-meeting kayo, ang magtatawagan kayo sa telepono, pare, instead of sabi, pare, mag-meeting nga tayo. Pare, kape tayo. Opo. Magkape tayo. Yun, ibig sabihin mag-meeting tayo. So, coffee is really, we are a coffee drinker. We are a country, we are a coffee drinker. Pero ang malungkot is 90% of our consumption is imported. Yes po. Yun ang malungkot. Lalo na pagdadami yung mga coffee painters. Ang dami nating i-import. But I'm trying to encourage my friends to plant coffee. Yung po kasi parang wala na rin po yata tayong mga coffee farm ngayon. Maraming farm, wala nagtatanim ng coffee. Because kulang ang suporta doon sa BPI, Bureau of Plant Industry. So, ilan lang ang napoproduce nilang seedlings ng coffee para i-distribute sa farmers. Alam naman natin yung mga farmers natin ay hirap din. So, kailangan nila ng libreng seedlings. But, kung mabigyan sila ng libreng seedlings, ang daming magtatanim ng coffee. Kasi lalo na po ngayon, kung masyado na po maraming mga coffee artists, so we need coffee. Saka kukuha ng coffee. So pag walang coffee, wala rin kami mga coffee artists. Totoo yan. Ako nga, nagkaroon ng GERD dahil I drink 5 cups of coffee a day. Oo, nagka-GERD ako Kaya tumigil muna ako uminom ng coffee. I'll just make it heal. I-paint nyo lang po para mabawasan. Anyway, balik natin kay Andres. Andres, para sa comments ngayong umaga. Ayan! Ito na ang bumabati sa atin from more than 1,200 viewers natin ngayon. Good morning, Kombucha and Miss Joanna. From galing kay Erling Gabachiler, Julio Luna, Laris Largo, Kylie, Juliana Milan, Dalia Barot, Liana Santos, Jollibee Peleldad, Lemuel Valencia, Corazon Sanes, Noel Bahan, Lucas Apostol, Jessica Joy Irinco. Sabi ni Jeff Yamonte Hilario, happy 1.2K viewers from Pinoy. Ang galing-galing naman. Miko Flores, pwede pala yung kape. Ang gamit, pati asukal, pati gata. Sige na. Josephine Guason pala yan. Tutok na po kayo, baka isa kayo sa maging caller. Marami kayong matututunan. Wow, super ganda. Napaka-talented talaga ng mga Pinoy. Alain Dino, ang ganda naman. Erich Panto, ang gagaling ng painting po. Dylan Aligato, napakaganda ng pagkakagawa. Adel Velasco, ang galing naman. Kape na art painting. Iba talaga ang mga Pinoy. Sobrang malikhain. Ren Smart, ang galing naman. Hanga talaga ako sa mga ganitong mga sinusulong ang sining at kultura ng mga Pilipino world masterpiece. Ayan. Jess Ocampo, ang gaganda, ang sarap tignan. Parang bumabalik ka sa unang panahon. Krishna Flores, congrats po, Sir Renz. Napakagaling po ninyo at talagang pinopromote ninyo ang galing ng Pilipinas. Ayan, ako, napakaraming komentong bumabati sa inyo. Kay Sir Renz, kay Ma'am Esa. Okay, back to Studio 2, Sir Kombucha and Binibining Joanna. Kagaya kahapon, dahil konti na lang din ang oras at maraming nakasubaybay, diretso mo na sa hulaan mo ang kapital ko. Eto na! Makakuha kaya ang
9,000 pesos. Ang ating lucky caller, sobrang lucky mo ha, ay manggagaling from Quezon City, Jailaila Macapar. Wow, si Jalaila. Oo! Yes. Yes! Ako, natawagan ka rin, Jalaila. Okay, Jalaila, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Ma'am Esang sa pagsisimula ng kanilang sining, art at kultura. 40,000 po. 40,000 pesos! Makuha mo kaya ang 9,000 pesos? Joanna, itanong mo na. Ayan. Ma'am Esang, magkano po ang paunang kapital? Ang ginamit, napakababa lang po ng kapital na ginamit ko dito. Dahil dito po yun, no? O hindi naman? Hindi po, dito Sa na po bote. sa dito na po sa Dito na daw po. Opo, sa upcycled na po. Magkano po? Wala po sa ganung halaga. Sige po, sabihin nyo na. 500 pesos lang po. Wow! 500 pesos, 9,200 na bukas. Natatakot na ako. Baka abot nga ito ng 1 million. Kaya naman bukas, 9,200 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo Ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Binibining Joanna. 500 pesos. Kasi nga po nung panahon na yun, pandemic po, di ba? Nasa loob lang po tayo ng bahay. Kaya lahat po ng materialis ko, doon lang po umikot sa bahay. Biruin mo naman, yung talagang rise to fame ni Ma'am Esang. Ma'am Esang. From housewife to head of the sining kape at sigarilyo. Naman at kultura. Sining kape at kultura. Ayan. So, 500 pesos lang po. Yan sa mga hula pa, may chance pa kayo bukas. Kung walang mapipiling 27 Pro Pinoy partner na makakauwi naman ng 5,000 pesos. Pero ayan po, etong unang paint po ba natin, yung 500? Ay, isa materialis po yun, ma'am. Materials Opo. lang. Pero magkano po natin nabenta? Yung unang-unang gawa natin. Nabenta ko po yun ng 3,000. Galing. Maging ano lang talaga, maging wais lang talaga. Opo. Pag natapos mo itong John Lennon, Yes po. magkano ang ibibenta mo niyan? Dan-dan-dan-dan. Ano po ba, sir? Hindi naman, nagtatanong lang. Ano po to? Nasa 25. 25,000. Opo. Maganda maganda. So, hindi pa raw tapos yan. Opo. Imagine mo, pag natapos yan, may asawa na si John Lennon. Grabing ganda pa yun pag natapos yan. Diba? May sasali na din si Yoko Ono. Nasa Alam mo saan likod. ipipen si Yoko Ono? Hindi. Doon sa sunglass. Sobrang creative po yun. Di ba? Sunglass. Parang nakita ni John Lennon, Yoko Ono. Ma'am, pinakamahalagang payo po na pwede nating maibahagi sa mga gusto ring magtagumpay. Para po sa mga katulad kong gustong maging katulad ko, sana po tuloy-tuloy lang po natin kung ano po yung mga gusto natin sa buhay at yung kaya natin gawin. Pagpatuloy lang po natin. Baka si Sir Renz may gusto rin po ipayo. Siguro sa mga kabataan, siguro dedikasyon lang. Tapos disiplina po sa sarili. Kasi hindi naman po natin magagawa ito pag hindi tayo nakafocus sa ginagawa natin. And then passion lang po. Ano po yung gusto natin sa buhay, dire-diretso lang. Tuloy lang sa paglipad. Tuloy sa paglipad. Paglipad. Agila. Agila pala. Ayan. Maraming salamat po. Salamat din po, ma'am. Baka may babatiin ka, ma'am, or papasalamatan. Nagpapasalamat din po ako sa Pro Pinoy, kay Sir Kong, at kay Ma'am Beck, kay Ma'am Marisa po, at sa mga tumulong po sa amin, mga nag-i-invite sa grupo namin para mag-exhibit at mag-workshop sa kanila. Yun po. Ayun. So anyway, at least very very interesting tong topic natin na ito. Sana naman yung suggestion ko about Gum Arabic Tears na magiging resin nyo ay talagang magpapadagdag ng maraming coffee artists. Kasi ang hirap kaya gumawa ng coffee art. Yes, Dahil pag tubig at saka coffee lang, magbablat talaga. So it's difficult, but pag dinagdagan mo ng Gum Arabic Tears, gaganda yung body,
magkakaroon siya ng body. Oo. Parang detalyadong-detalyado. Malinis tignan. Ayan, ang ganda din po nung inaangat ni Sir Renzo. Kanina nga, pagpasok ko Kitang-kita. nakita ko kagad. Ang ganda niyan, Okay, naway nakapagbigay ng inspirasyon at kayo'y aming nabigyan ng momentum na makapagsimula ng sarili ninyong negosyo sa kwentong narinig natin mula sa Sining Kape at Kultura ni Miss Esang Ocampo. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success, kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning. Exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!